Pilipinas, ipanalangin natin ang Venezuela. Mahigit 40,000 na ang biktima at na nawawala. PBBM at Pilipinas tutulong na sa Venezuela. Halika atin itong pag-usapan mga kaibigan. Isang nakakadurog pusong trahedya ang yumanig sa bansang Venezuela matapos itong bayuhin ng dalawang magkasunod at napakalakas na lindol sa loob lamang ng wala pang isang minuto. Tumama ang magnitude 7.2 at 7.5 na nagpayanig na nag-iwan ng matinding pinsala, gumuhong mga gusali at libu-libong pamilya ang nawala ng tahanan at mahal sa buhay. Ayon sa mga pinakahuling ulat, umakyat na sa hindi bababa sa 235 ang bilang ng mga nasawi at ang mas nakakabigla ay mahigit 40,000 na katao. Oo, 40,000 na tao ang iniuulat na nawawala. Patuloy ang desperadong paghukay ng mga residente at rescue teams sa ilalim ng mga guho habang ang mga bansa mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagpapadala ng mga tulong. At least 164 people are confirmed dead in Venezuela after the country is hit by back-to-back earthquakes. A magnitude 7.2 tremor struck near the small town of San Felipe. It was followed by a magnitude 7.5 quake less than a minute later. Nearly 1,000 people were injured. Dozens of buildings are in ruins. Ito rin ang tugon ng Pilipinas at ni Pangulong Bongbong Marcos. Bilang isang bansang madalas ding nakakaranas ng kalamidad at lindol, ramdam ng mga Pilipino ang sakit at bigatin ng Venezuela. Agad na nagpaabot ng mensahe ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sabi pa niya, "On behalf of the Filipino people, I extend our heartfelt sympathies." Pahayag ng Pangulo, kasabay ng pagtiyak na ang buong sambayan ng Pilipino ay kaisa ng Venezuela sa pagharap sa napakatinding pagsubok na ito. Habang wala pang opisyal na anunsyo ng pagpapadala ng pisikal na rescue teams, ang Pilipinas dahil sa layo at logistika, ang ating pakikiisa, panalangin at moral na suporta bilang isang bansa ay malinaw na ipinapaabot ng ating gobyerno. The death toll from two back-to-back earthquakes in Venezuela has jumped to 589, with close to 3,000 people injured, Interim President Delcy Rodriguez said this afternoon. But with tens of thousands of people still missing, officials say they expect the number of people killed to rise further. International emergency crews have begun arriving in Venezuela in a bid to help with a huge search and rescue mission. At dito pumapasok ang isang matinding propesiya sa Biblia, sapagkat magtitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Libu-libong taon na ang nakalilipas, malinaw nang ipinahayag sa banal na kasulatan ang mga palatandaan ng huling kapanahunan. Isa sa mga pinakamadiing babala ng ating Panginoong Hesus ay ang pausbong ng malalakas na lindol at kalamidad sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon, hindi na lamang ito isang nakasulat na propesiya, ito ay isang malagim na realidad na mismong nasaksihan ng ating mga mata. Kaya naman, ang matinding lindol sa Venezuela ay nagpapatunay na gaano man katibay ang pundasyon ng ating mga gusali at gaano man kaunlad ang ating teknolohiya, isang iglap lamang ay kayang bawiin ang kalikasan ng lahat dahil ito ay pansamantalang yaman. Ang mga negosyo, bahay at kayamanang inipon ng mga dekada ay naging alikabok sa loob ng isang minuto at ang kalagahan ng pagkakaisa. Ipinapakita rin nito na sa harap ng kamatayan at sakuna, nawawala ang mga pader ng politika, lahi at yaman. Lahat ay pantay-pantay na nangangailangan ng tulong at habag. Ang mga pangyayaring ito, kaibigan, ay hindi upang takutin tayo, kundi upang magising sa katotohanang walang permanente sa mundong ito. Mga Hebreo 12 verses 27 to 28. At ang salitang ito minsan pa ay nagpapakilala ng pag-aalis niya ang mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga bagay na hindi niyanig. Kaya't pagkatanggap ng isang kaharyang hindi magagalaw ay magkaroon tayo ng biyaya na sa pamagitan nito ay makapaghandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Bawat pagyanig ng lupa ay paalala mula sa langit na ang mundong ito na ating ginagalawan ay dumadaan at matatapos. Ang mga propesiya ay natutupad na isa-isa kapag ang lupa ay gumuho at ang bundok ay nayanig. Saan tayo tatakbo? Kanino tayo hihingi ng tulong?
Ang sagot kaibigan ay malinaw. Kailangan natin ng isang pundasyon na kailanman ay hindi mayayanig at ang pundasyong iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Mga kaibigan, ang mga balitang ito tulad ng isang hudyat ng pangyayari sa Venezuela ay nagpapahiwatig na hindi natin hawak ang bukas. Ang 40,000 na nawawala sa Venezuela ay gumising na may mga plano sana para sa araw na yun, ngunit hindi nila inasahan ang pag-abot ng trahedya. Kung sakaling ngayon ay huling araw mo na sa mundo, nakatitiyak ka ba na ang iyong kaluluwa ay ligtas? Huwag mong ilagak ang iyong tiwala sa iyong yaman kaibigan, sa iyong sariling kabutihan o sa mundong ito na unti-unti nang nawawasak. Iniaalok ng ating Panginoong Hesus sa iyo ang isang kahariang hindi magagalaw at buhay na walang hanggan. Huwag mo nang ipagpaliban. Piliin mo ang ating Panginoong Hesus ngayon. Isuko mo sa Kanya ang iyong mga kasalanan at takot. At kung handa ka nang buksan ang iyong puso, manalangin tayo ng sabay. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa iyong ayon na may mabigat na puso para sa mga kaibigan po namin at kapatid sa Venezuela. I-comfort niyo po ang mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Bigyan niyo po ng lakas ang mga rescuers at ingatan niyo po ang mga nakaligtas. Ipinapanalangin din po namin ang proteksyon sa aming sariling bansa, ang Pilipinas. O aming Panginoon Diyos, nakikita po namin ang katuparan ng iyong mga salita. Ang mundong ito ay lumilipas at kinikilala po namin na kailangan namin ng tagapagligtas. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at sa pagtitiwala namin sa mga pansamantalang bagay. Ngayon binubuksan po namin ang aming mga puso at tinatanggap po namin kayo ngayon bilang aming Panginoon Hesus, bilang aming kaisa-isang Panginoon at bilang personal na tagapagligtas. Ikaw po ang aming matibay na bato na hindi kailanman mayayanig. Hawakan niyo po ang aming buhay, baguhin niyo po kami at tiyakin na ang aming kaligtasan ay makakamtam namin ang hanggang sa buhay na walang hanggan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy niyo po kaming gabayan at patawarin sa lahat po naming pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus na siya ring aming tagapagligtas. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.